Ang ating tagapagsalita po ngayon ay hindi na talagang iba yan sa atin kasi tubong PBCC yan. Yan po ay pastor natin na nakatalaga sa Santa Cruz Bible Christian Church. Hindi ko na po baka habain at tawagan po natin ang lingkod ng Diyos sa umagang ito, Reverend Jimmy Arco. Salamat po Elder Paul sa Elder or Deacon Paul sa iyong pagpapakilala. Purihin ng Diyos sa opportunity for me to serve you by sharing God's word. Ito na yung pangalawa. Galing po ako sa kabila, katatapos lang. Para sa mga hinirang ng ating Panginoon, mga namumuhay sa pag-ibig ng ating Diyos Ama at patuloy iniingatan ng ating Panginoong Kristo, sumagana nawa sa inyong lahat ang kanyang habag, kapayapaan at pag-ibig. Para sa ating introduction, noong nagsimula ang pandemic sa ating bansa ay napatigil ang lahat, pati ang mga gawain para sa Panginoon. Dito na po nag-click ang mga online church services and Bible study. Dati Skype lang, pero hindi talaga nagpatuloy dahil pwede pang gawin ng iba. Pero nag-pandemic, no choice ang tao but to stay online para may connection sila sa church. Marami na ang nasabik sa umpisa at nung naalala ko, nung nag-start tayo mag-online ang PBCM, sama-sama tayo, umaabot ng hundreds ang views. Alam niyo yan, di ba? Umaabot ng 100 views. Halos umaabot ng thousands. Pero habang tumatagal, napapansin namin, nag-uusap-usap kami mga pastor, bumababa ang views. Ibig sabihin, nawala yung alab. Yung pananabik, nauwi sa pananahimik. Ano kaya ang nangyari? Nagsimula sa masigla at ngayon naman, tila ba naglaho na parang bula. Kailangan po manindigan ang iglesia, ang church, sa pagtawag sa kanya ng Panginoon. Sabi ni John MacArthur, a church that's just like the world has nothing to offer the world. Bakit nga ba dadalo pa ang tao dito kung pareho lang naman ito ng mundo? Mag-ingat na hindi magkapareho ang nasa loob ng simbahan at ang namumuhay sa kamunduhan. Dahil tiyak, hindi maiimbitahan ang nasa labas kung pareho lang naman ng katauhan ang nasa loob ng simbahan. Pakinggan po natin ang mensahe ng may hawak ng susi ni David na inyong maririnig. At ito ay may pamagat na Lesson from the Church of Philadelphia. Dinagdagan ko ng konti, the faithful Church of Philadelphia or the present faithful church, ang tapat na iglesia. Inilalarawan po nito ang mga present churches, itong sulat sa Revelation ay makikita rin natin sa mga kasalukuyang iglesia. At ngayon, hayaan niyong ipakita sa atin ng Panginoon na nais niya ang katapatan ng iglesia sa kanilang paglilingkod sa ating Diyos. Ano ba talaga ang church na sinasabi dito sa Bible? May sinasabi ang Bible patungkol sa church. Hindi po ito ang gusali na madalas na pagkakamalan ng marami. Baka yung iba sa inyo ang akala ang church, ito yung nasa Bagong Ilog, ito yung nandun sa lugar na yon. Hindi po. Ang church, ito yung mga taong iniligtas ng Diyos. Ito po ang isang church nandito sa aming malapit sa aming church din. Dito sa Sitio Santa Elena. Ito ay Sitio Antipolo na kinabibilangan ng mga taong sumampalataya. Ito pong ginagawa namin, last year po yan, nag-worship service kami, at tinagal ko lang yung mass para makapag-picture, pero meron kaming distancing and we are worshiping the Lord. Pinapractice namin ng communion, meron kaming giving, yung iba dyan nabautismuhan na, and that's the church. At sila ay patuloy nagtatapat sa ating Panginoon. Ang church ay mga taong iniligtas mula sa kasalanan dahil sa kagandang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. At ang church,
ang may tunay na kaligtasan. Ang church, ang mga taong tiyak pupunta sa kalangitan. Sabi nga ni Charles Spurgeon, "Do not go where it is all fine music, grand talk, and beautiful architecture. Go where the gospel is preached and go often." Doon ka pumunta ng madalas sa isang iglesia na nagpapahayag talaga ng ebanghelyo o nangangaral tungkol kay Kristo at hindi kung ano-ano. Never compare your church to other churches. Kasi merong small, may mega. Mahalin mo ang church kung saan ka nilagay ng Diyos at maging kagamit-gamit ka pa. Nakalulungkot lang po mga kapatid, may mga naligtas dahil ginamit ng Lord ang church. Kaya sana naman huwag kalimutan ang mother church na pinanggalingan. Okay lang napalayo dahil sa trabaho kasi kailangan. Kaya siguro napalipat muna sa ibang church para naman maalagaan ang buhay Kristiyano. Pero ngayon, time natin. Kami po, kanina sa service, mayroon kaming kasama, nasa abroad. Napahiwalay sila, wala kami magawa. Pero nung nauso itong online, hinanap ko sila, inimbitahan ko sila, ngayon sumasama sila sa SBCC through online service. Sana po, huwag natin ito kalimutan. Kasi yung iba, nung bumalik na sa sariling bayan, matapos mapalisan, nakalimutan na rin ang kapatiran na kinabibilangan. At napunta na sila, ang kanilang katapatan sa pansamantalang sinilungan na simbahan. Sana po, hindi tayo ganyan. Ang PBCM, dito tayo nakakilala. Ito ang ginamit ng Panginoon. Minsan napawalay tayo dahil kailangan ng trabaho. Pero pagbalik natin ng Pilipinas, babalik tayo sa PBCM. Hindi tayo kung saan-saan pupunta. Dahil ito ang ginamit ng Lord para tayo ay makakilala. At ibigay natin ang ating pagtatapat, ang ating paglilingkod dito sa iglesia. Samahan niyo muna po ako sa isang panalangin. Wala pong maitatago sa inyo, aming makapangyarihang Ama na nasa langit. Alam mo na ang bawat galaw namin, magmula pa sa sinapupunan ng aming ina. Kilala mo na kami. Alam mo kung nagtatapat ba talaga kami o hindi. O Santong Espiritu, bigyan niyo po kami ng malambot na puso upang aming matanggap ang turo o pagtutuwid na aming maririnig. At hayaan po ninyo na magsimula kaming gumawa at hindi lang puro ngawa. Kahabagan po ninyo kami, Ama, at ito ang aming pagsusumamo alang-alang sa pangalan ng tumubos sa amin, ang Panginoong Sus. Amen. Pakinggan po natin ang sasabihin ng Diyos para sa inyo mula sa Pahayag chapter 3, verse 7 to 13. Ito po ay mabuting balita. Hayaan niyo pong basahin ko ulit. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia. Itong sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan, ang may hawak ng susi ni David. Walang makapagsasara ng anumang binubuksan niya at walang makapagbukas ng anumang sinasarhan niya. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong kaunti lang ang iyong kakayahan, ngunit sinunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin, kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni numan. Tingnan mo, palalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampon ni Satanas na nagpapanggap na mga Hudyo, ngunit hindi naman. At sa halip ay nagsisinungaling. Malalaman nilang minamahal kita. Sapagkat tinupad mo ang aking mga utos na magtiis, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Darating ako sa lalong madaling panahon, kaya't ingatan mo kung ano ang nasa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong gantimpala. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos. Ating hindi na siya lalabas doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang lungsod. Ito ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa aking Diyos. Isusulat ko rin sa kanya
ang aking bagong pangalan. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Tignan po natin. Paano na ipakita na tapat ang iglesia sa Panginoon? Paano natin makita na ang church is faithful sa Panginoon? Kailangan maunawaan ninyo na wala ito sa yaman at laki para ito mangyari. Ang mahalaga ay gumagawa ito kahit kakaunti lamang ang kakayahan. Ang dami ko na pong narinig na hindi daw sila makakakilos dahil kulang o wala sila ng ganito, ng ganyan. Malimit sinasabi, kasi wala kami nito kaya hindi kami makakakilos. Pero ano ba ang ipinakita ng tapat na iglesia dito na pwede nating tularan? Paano na ipakita? Ang una, sinunod ang salita ng Panginoon sa talatang 8. Sabi sa talatang 8, alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong kaunti lamang ang iyong kakayahan, ngunit sinunod mo ang aking salita. Alam pala ng Lord ang ginagawang pagsunod sa kanyang utos kahit kaunti lang ang kakayahan. Ang mahalaga, sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Alam naman natin walang magagawa kung walang gagawa. Sapagkat ganyan naman talaga madalas, lalo kapag walang nakakakita. Subalit ang totoo, may nakakakita o nakakaalam at ito ang Diyos. Dito po nakita ang katapatan ng iglesia sa pamamagitan ng pagsunod nito sa utos ng Panginoon. Sabi ni R.C. Sproul, it's not how much you know the Bible, it's how much you live the Bible. Not just knowing, but by living. Marami ang nagbabasa daw. Kaso ang problema, hindi inuunawa. Ano po ba ang salita o utos ng Panginoon sa iglesia? Di ba gawing alagad ang mga tao ng Panginoon? Maging disipulo ang mga tao ng Panginoon. Yan ang huling sinabi niya bago siya umakyat sa langit na dapat nating unang sundin. Kung naipapahayag natin ngayon ng maluwag ang gospel dahil pandemic, ibig lang sabihin nakabukas nga ang gospel sa bawat tao. Maluwag na ito, bukas na ang puso ng mga tao. Let's share the gospel to the lost. Huwag po nating hayaan, mawala ito. Samantalahin na po natin itong pagdidisipulo sa panahong ito dahil marami ng tao ang bukas ang kanilang puso sa mabuting balita. Sabi rin ng isang pastor, si J.C. Ryle, happy indeed is that church whose members not only desire to reach heaven themselves, but desire also to take others with them. Hindi lang sila-sila, kundi magsasama din sila ng iba. Sabi nga ng isang pastor ay ito, kung isang Kristiyano ay nag-e-ebanghelyo, yan ang tunay na alagad ni Kristo. Ano ang pangalawa? Naging tapat sa Panginoon. Talatang 8. Tignan po natin yung talata. Sabi rito, naging tapat ka sa akin. Naging tapat ka sa akin. Anong katapatan po ang tinutukoy dito? Ito ba yung perpekto? Alam naman natin na ilang beses na po tayong nagtaksil sa Panginoon. At yung iba, yun ang nakakalungkot. Nagpapatuloy silang nagtataksil. Madalas ang ating tugon kapag tayo ay nagkasala, tayo ay nagkamali, humihingi po tayo ng tawad sa Panginoon. At yan ay nagpapakita ng meron tayong katapatan sa ating Panginoon. Repentance is not when you cry, but when you change. Ang pagsisisi ay hindi ka lang puro ngawa, kundi meron ka rin ginawa. Repentance, it's not just emotion.
but transformation. Sabi sa isang usapan discipleship, note to self, you fail but you are not a failure. Your mistake doesn't define who you are. Just learn and let God change you for the better. Ang mahalaga, hindi ka umalis o tumakas. Paano kaya to? Faithful churches must assemble even if they go to underground to do it. Kahit anong worship services man, ito, kay physical or virtual, it doesn't matter. Ang mahalaga, may pagsamba at kasama tayo dito. Dahil dito po masusukat kung hanggang saan ka magtatapat. Itong si Kuya Jobert, naging Kristiyano na po siya. Kilalang-kilala natin yan, isa siyang komedyante. Ang sabi niya ganito, madami na akong nakuhang award na parang sinasabi nila, Bert, nice one, nice one. Pero yung desire ko ngayon, yung pag nawala na ako, yung maririnig ko kay Lord, Bert, halika dito. Nice one. Nice one. Sabi nga sa Mateo 25, sinabi ng kanyang Panginoon, magaling tapat at mabuting lingkod, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't sa pamalaing kita, sa malaking halaga, samahan mo ako sa aking kagalakan. Nakikita natin na ang pagtatapat ay may katapat. If being hurt by church people causes you to lose faith in God, then your faith is in people, not God. Yun lang ang nakakalungkot. At marami pa rin ang ganyan. Nawawala ang pananampalataya dahil hindi sa Diyos nakalapat, kundi sa kanilang sariling kakayanan. Kung ikaw ay tapat sa Panginoon, hindi ka maawat sa pagtatapat. Amen po ba mga kapatid? Kung ikaw ay tapat, hindi ka maawat sa pagtatapat. Yan ang advantage pag ganitong live. Alam ko may kausap ako, alam ko may sumasagot, hindi ko kausap ang camera na hindi ko alam kung may tao ba o wala. Pero ngayon, ito ang pinapakita sa atin, ang katapatan natin sa Panginoon bilang isang iglesia. At anong pangatlo? Inupad ang utos ng Panginoon na magtiis. Tama po narinig ninyo. Yan ang sinasabi sa talatang 10. Tignan natin. Sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis. Magtiis. Ano po ba ibig sabihin nito? Kung merong pagtitiis, ibig lang sabihin may kahirapan. Pero ang daming nagtuturo, kesyo wala ng kahirapan. Hindi, may kahirapan. Ngayon, nahihirapan tayo. Mainit. Walang trabaho. Ngayon sabihin ba, sarap ito? Hindi, Kristiyano tayo. Pero ang Panginoon, tinuturuan tayo na magtiis dahil hindi naman ito ang huling hantungan natin. Tama po ba? At ito po ang totoo. Iniutos ng Panginoon na magtiis tayo. Siya nga, ang Panginoong Sus mismo, tiniis ang hirap magmula sa hardin hanggang siya ay ibitin doon sa krus. Dapat kasama din sa pangangaral ang krus at hindi lang puro kara. Hindi po ako nagtuturo ng sugal dito. Huwag lang puro kara. Kailangan makita natin the other side of the coin. Katulad ng sinabi ni Lecrae, show people the wilderness, not just the promised land. Di mo ba? Tama naman. Bago ka dumating ng promised land, meron kang dadaan ng wilderness at kailangan makita rin sa atin ito that we are willing to suffer for the Lord. Dahil ito rin ang magpapakita na tayo ay nagtatapat, loyal, faithful tayo sa Panginoon. Sabi nga sa Luke 22 sa Mabuting Balita, sabi niya, Ama, ang Panginoong Sus ang nananalangin. Kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. 43. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at, tingnan niyo mabuti, pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis
na parang malalaking patak ng dugo. Sabi ni Stephen Lawson, our faith grows stronger during times of adversity than in days of prosperity. The darker the trial, the stronger the trust. Totoo naman. Totoo naman. Romans 8:18, para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Sana po mga kapatid ko, hindi lamang natin ito binasa, ang Romans 8:18. Ito rin ang ating pag-asa. Sabi ni Charles Spurgeon, suffering is better than sinning. There is more evil in a drop of sin than in an ocean of affliction. Better burn for Christ than to turn from Christ. Walang tatalikod, kundi patuloy lang na maglilingkod. Amen po ba? Nandyan pa po ba kayo? Talagang tahimik, sobrang behave ba? Pag sa SBCC, nag-unmute sila, magsisigaw sila, amen eh. Yan ang sabi ni Bishop Leo Alconga, para alam natin, you are active listening. You are worshiping the Lord. Diba? Kasi pag hindi, akala ko wala akong kausap. Amen. Yan natin mabuti. Amen. Yan. That's what I'm talking about. Nag-i-amen tayo kasi tapos mag-mute din kayo. Just to prove na naniniwala kayo. Totoo itong sinasabi, naniniwala ako dyan. Ngayon, bakit dapat magtapat ang iglesia sa paglilingkod sa Panginoon? Bakit nga ba? Isa sa dahilan para makapagpatuloy na may katapatan ay malaman na napaka makapangyarihan ng Panginoon na pinaglilingkuran. Hindi yan pipitsugin, hindi yan ordinary. Ulitin ko, napaka makapangyarihan. Amen. Tignan niyo po. Yes, of course. Kaya ako i-enjoy. Tignan niyo mabuti. Tignan niyo mabuti. Verse 7. Anong sabi sa verse 7? Walang makapagsasara ng anumang binubuksan niya. At walang makapagbubukas ng anumang sinasara niya. Ano ibig sabihin nito? Sobrang lakas ng Panginoon. Ang sinarhan niya, walang pwedeng magbukas. Amen. At ang buksan niya, walang magsasara. At ito, mga kapatid ko, kay Kristo, ang pinaglilingkuran natin. If God is for us, who can be against us? Now, ang ganda ng sinabi rito ng Panginoon. Sa John 10:27-29, of course, kinote siya ni John MacArthur, God's saving purpose cannot be thwarted. Hindi to kayang baluktutin, hindi to kayang lukuhin, hindi to kayang sirain. Meaning, none of Christ's true sheep will ever be lost. Amen. Wala ngang makakaagaw sa kamay ng Diyos dahil makapangyarihan siya. Ang hawakan ng Diyos, ligtas talaga. And itong tanong ko, sino ang may hawak sa'yo? Kung ang may hawak sa'yo ang Panginoon, pues ligtas ka. Ngayon, maglingkod ka ng tapat sa Kanya. Amen. Ano ang pangalawa? Nalalaman ng Panginoon ang mga paglilingkod sa talatang 8. Yun ang maganda. Hindi tayo nasisiro. Tingnan niyo po yung talatang 8. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong kaunti lamang ang iyong kakayanan. Wala pong nalilihim kahit sa dilim sa ating Panginoon. Alam ng Panginoon kung ang ating ginagawa, ay pansariling kapakanan lang kaysa kanyang kapurihan. Kahit ka nag-iisa, meron kang kasama. Itaga mo sa bato. Nandyan ang Panginoon na nakakakita ng ginagawa mo. At siya ang naglilista ng iyong ginagawa. Salamat sa iyo. Hindi nasasayang. Ang pangatlo, nagmamahal ang Panginoon sa mga naglilingkod. Makita po natin sa talatang 9. Anong sabi rito? Malalaman nilang minamahal kita. Mahal tayo ng Panginoon. Isa sa ating pag-asa ang malaman na minamahal tayo ng Panginoon. Pakinggan niyo mabuti ito. Wala sana magkakamali. Sana intindihin niyo to.
Hindi lahat mahal ng Panginoon. Ang tinutukoy ko rito ay ang mga kampon ni Satanas na nagpapanggap na mga kasama sa iglesia. Sino sila? Mismo sinabi ng Panginoon. Yung mga wolf in sheep clothing. Ang mga lobo sa tupa. Sabi ng isang pastor ay ganito, if a person professes faith in Christ and yet falls away or make no progress in godliness, hindi mo nakikita ang katapatan, hindi mo nakikita ang kasiglahan, hindi mo nakikita sa iglesia, pawala-wala, it does not mean that he has lost his salvation. It reveals that he was never truly converted. Ang Kristiyano na tunay na naligtas, merong pagbabago. Kaya pag hindi nagbabago, itong ligtas, hindi kasi siya talaga naligtas. Hindi po nadadaya ang ebidensya. Kahit walang testigo, nalulutas ang kaso. Basta may ebidensya. Ngayon, tignan po natin ito. Unang Korinto chapter 5. Sabi rito, sinasabi ko sa aking sulat na huwag kayong makikisama sa mga nakikiapid. Hindi ang mga di mananampalatayang nakikiapid, sakim, magnanakaw o sumasamba sa Diyos-Diyosan ang tinutukoy ko sapagkat kinakailangan ninyong umalis sa mundong ito para sila malayuan. 11, pakinggan niyo mabuti, sundan niyo ako. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong papakisamahan ay ang mga nagsasabing sila'y Kristiyano, ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing, nagnanakaw, ni huwag nga kayong makikisalo sa ganyang uri ng tao. Hindi po tayo malupit, kundi sinusunod lang natin ang sinasabi ng Bible. Kung kumakalaban man sila sa atin ngayon, sa dulo, luluhod sila sa iyo, sa atin, sa utos ng Panginoon. Dahil ikaw at ako ang minamahal ng Panginoon at hindi sila. Yan ang sabi ng Panginoon. Yan ang sabi ng Biblia. Now, may sinasabi sa Psalm 15, verse 4. Ito po, mabuting balita. Ang itinakwil ng Diyos, tignan niyo mabuti, ay di niya pinapakisamahan. Pero, ang mga may takot kay Yahweh, kanyang pinaparangalan. Kaya ang hirap kalaban ng Diyos, sobrang linaw. Ang itinakwil niya, hindi niya pinapakisamahan. Kaya tayo tinuturuan, huwag tayo makisama. Bakit? Baka tayo mahawa. Ano pa po? Pang-apat, nag-iingat ang Panginoon sa mga naglilingkod. Tignan po natin sa talatang 10. Sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, tignan niyo po, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. So ang buong daigdig ay dumaranas po ng pagsubok, walang hindi kasali dyan. Kung gusto mong hindi kasali, pumunta ka sa Mars. So hindi ka nakasali sa Earth dahil nasa Earth ka. No? Pag pumunta ka ng Mars, wala. Kaya pala may pagtitiis. Dahil ito ay bahagi. Pero ito gusto ko makita nyo. Kahit may pagtitiis, tiyak hindi magmimintis ang pagtulong sa atin ng Panginoon. Ang pagsubok ay sa lahat ng tao, walang hindi kasali. The advantage of believers, the faithful one, ay iniingatan sila ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Hindi ba kayo nagtataka? Ang dami nang namatay. May pastor, may Kristiyano, nagkandamatay dahil sa COVID. Pero tayo buhay. Amen. Amen. Di ba? May mga tinamaan sa atin ng COVID, survivor. Bakit? Ito lang ang sigurado, merong ipagagawa ang Diyos sa iyo. Pero pag walang ipagagawa sa iyo ang Diyos, kumanda ka. Mag-asa baluta ka na, kukunin ka na niya. So, tignan natin yan ha.
Ito, Lucas 21. Lucas 21. Tignan niyo mabuti ito. Ang nagsasalita rito, Panginoong Hesukristo. Kayo, tayo, Kristiyano, ay kapopuotan ng lahat dahil sa aking pangalan because of Jesus' name. Kailanman ay hindi mawawala ang isa mang buhok ng inyong ulo. Ito, salamat po ako, hindi pa nababawasan, kumakapal pa. Sa pamamagitan ng alin? Matyagang pagtitiis. Tatamuhin ninyo ang inyong buhay. Kasama talaga sa pagtatapat ang pagtitiis. Marunong ka magtiis, pinapakita mo ang iyong katapatan, pinapakita mo ang iyong loyalty. Nagtsatsaga ka, nagtitiis ka, di baling konti, tsatsagain ko na yan, baka madagdagan, hanggat hindi pa, magtsatsaga pa rin ako, baka bukas madagdagan na, di talaga mangyayari. Ipapakita naman sa atin ng Panginoon yan eh. At ang panghuli, ito po, dito na ako magtatapos. Nagkakaloob ng gantimpala. Yun, marami gusto lagi to. Nagkakaloob ng gantimpala ang Panginoon. Kaso dapat makita nyo to sa mga naglingkod. Baka akala nyo, sana all. Hindi po sana all. Sa mga naglingkod, to those who faithfully serve the Lord. Still serving the Lord, eto, meron siyang gantimpala na ibibigay. Tignan natin sa talata. Talata 11. Sabi rito, darating ako sa lalong madaling panahon. Wow! Kaya ingatan mo kung ano ang nasa iyo upang hindi maagaw ninuman ang iyong gantimpala. Pag medyo lilingat-lingat ka, baka malaglag pa yan. Di ba? Sabi ng Panginoon, ingatan mo, huwag maagaw. Dahil yung iba talaga, ang dami sa tabi-tabi lang natin, mang-aagaw eh. Kasi wala silang ginawa, wala silang makukuha. Pero dapat natin tandaan, ang gantimpala ay nakukuha sa dulo. Ang gantimpala ay nakukuha sa dulo. Resulta iyan ng pagtatapat sa kabila ng maraming hirap. Sabi nga sa unang Korinto chapter 6, ito po ay Filipino Standard Version. Verse 6, sabi nito, kung paanong pinagtibay sa inyo ang patotoo ni Kristo, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang espiritual na kaloob habang hinihintay na maipahayag ang ating Panginoong Kristo. Siya rin ang magpapatibay sa inyo hanggang katapusan. Praise the Lord! Upang walang anumang maiparatang sa inyo sa araw ng ating Panginoong Kristo. Tandaan po natin, hindi ka mawawalan kung ikaw ay may katapatan. Ito nung nakita ko, napaisip talaga ako ng gusto. Sabi ni Paul Washer, pakinggan niyo mabuti, why would we want fame when God promises us glory? Why would we seeking the wealth of this world when the wealth of heaven is ours? Why would we run for a crown that will perish with time when we're called to win a crown that is imperishable? Wow! Ang daming Kristo, hindi to alam. Hindi nila alam to. Akala nila, andito ang kayamanan sa mundo. Hindi po. Nabubulok, nananakaw ang kayamanan dito. Kung alam lamang ng talagang Kristiyano, ang nag-aantay doon sa langit. Ulitin ko, kung alam nyo lang kung anong nag-aantay sa langit sa atin, hindi ka makikipaglaro sa mundo. At para sa ating konklusyon, panahon na para gumising sa katotohanan at tigilan na ang pakikinig sa mga nanloloko. Huwag gumaya sa mga ganitong klase ng tao. Tingnan niyo po itong larawan. Most people don't really want the truth. They just want constant reassurance that what they believe is the truth. Paano ka magpapainit sa isang drawing na apoy? Hindi ito i-epekto dahil hindi ito totoo. Ito lamang po ang totoo, ang sinasabi ng Biblia. The sola scriptura. Scripture alone.
at balikan natin yung ating mga outline. Na ipapakita ang katapatan ng iglesia sa Panginoon kapag sinusunod nito ang salita ng Diyos, kahit mahirap, kahit masakit, susundin ko ang salita ng Diyos. Hindi lang yan, patuloy na nagtatapat sa Panginoon. At tinutupad ang utos ng Panginoon na magtiis. Sa totoo, itong pandemic, nagtitiis tayo. Ang dami. Gustong lumabas, hindi makalabas. Pero umaasa tayo, isang araw, lulugar tayo sa presensya ng Panginoon at doon, never nang magkakaroon ng pandemic. Ginagawa ang mga ito dahil sa mga nalalaman natin kung sino at kung ano-ano ang nagagawa ng ating pinaglilingkuran sa mga naglilingkod. Napakamakapangyarihan niya, alam niya ang lahat, minamahal niya tayo, iniingatan niya tayo at nagbibigay siya ng gantimpala sa atin. Sabi ni Michael Mino, para sa ating aplikasyon, stay faithful and persevere through to the end. Remember, God gave Joseph a dream, but it took almost 25 years to happen. Magdadalawang taon pa lang ang pandemic. Pag umabot to ng 25 years, sana marami pang buhay at makita natin kung papaano tayo tutulungan ng Panginoon. Ngayon, tignan po natin. Walang mahalaga na mabless tayo sa narinig na word kung hindi naman natin ito isa sa pamuhay at susundin. Ang tamang response sa Word of God ay application. Hindi by feeling or emotion. Balikan ko itong talata 12. Ang gantimpala ang mapapala ng isang sumasampalataya. Ito ang resulta ng pagtatapat sa kabila ng maraming hirap. Hayaan niyo pong basahin ko. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hinding-hindi na siya lalabas doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang lungsod. Ito ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa aking Diyos. Isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. May katiyakan na paglalagyan doon sa kalangitan at wala itong bawian sa mga matatagpuan na mayroong katapatan. Hindi po natin alam kung hanggang kailan matatapos itong ating pinagdadaanan. Ang mahalaga ay ang ating katapatan sa Panginoon na ating pinaglilingkuran. Walang kakalas at walang tatakas sa mga tunay na ligtas. Tayo po ay manalangin sa pangwakas. Maraming salamat po, Panginoon. Minsan mo pang sinariwa sa amin ang pagtatapat na ginawa namin sa iyo. Ay meron palang katapat. Huwag mo lamang kaming pabayaan kung minsan dumarating sa amin ang kahinaan. Kundi ayon sa iyong kagandang loob, ay palakasin mo po kami at patatagin. Sapagkat wala kaming ibang pupurihin at paglilingkuran kundi ikaw lamang. Wala kang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ang karapat dapat tumanggap ng lahat ng karangalan, ang higit sa lahat ng pangalan at luluhuran ng lahat ng nilalang. Ang aming Panginoong Jesus. Sa lamang ang karangalan at aming kapurihan. Amen. Amen.